guys. Outfit check. Isang loose shirt. Ayan. At shorts lang tayo kasi malamig naman yung panahon. Ayan. Tapos, ganito yung outfitan ko guys kasi ako yung, sasama ako sa pagkumpra-kumpra today sa mall, sa groceryhan. Kasi nga, bare months na guys, malapit na mag-December, and then yung mga tindahan natin malakas sa mga candies and everything. So maghahanap ako ng bagong ilalagay sa tindahan guys para additional naman na benta. So kapag kasi nag-uutos lang ako guys or nagpapabili lang ako sa purchaser, yung nililista ko yun lang din yung kinukuha. So hindi ako nagkakaroon ng bagong stocks, not unless makikita ko actual doon. So yun, nagpaalam ako kay Madam 10 Gives na sasama ako today since hindi naman masyadong busy ngayon kasi nga umuulan-ulan. So mag-skincare muna bago ang all. So wala na ko ibang nilalagay sa mukha ko guys. Sunblock na diretsyo. Shout out Cetaphil. Oh, sumisigaw na yung wala naman. Ubusin ko lang kasi sayang. Bago ko siya itapon, dapat wala na talaga. Meron pa naman siyang lumalabas na laman. So, kailangan ko lang siyang itaktak. Kasi sayang din pag hindi naubos. Ayan. Hindi ako naglalagay ng sunblock guys sa leeg kasi ang init. Okay lang kung nasa, ngayon, baka pwede. Pero baka pagpawisan kasi ako, ayoko malagkit sa leeg. Tapos hindi ako yung naglalagay ng maraming stuff sa bag. Kaya hindi ako nagdadala ng wipes. Yung wipes nasa sasakyan lang. Mostly nasa tindahan ako. Malagkit yung neck ko. Ayan, i-blend ko lang ng maayos para hindi siya mamuo-muo mamaya. Malagyan yung lips ko. So sabi ko, sis ako yung kukumpra ngayon, sasamahan ko si purchaser si Ate Baliling sa pagkumpra. May pera ka na ba? Sabi niya, gamitin mo yung credit card mo sis, bayad na yun. Sana ba yung pangkilay ko? So yun. So for the go, kasi may budget naman tayo. Pero yung salamin ko guys, walang budget. Ito lang yung salamin ko. Magkilay lang ako. Pero bibili ako ng salamin guys. Hanap ako ng design na maganda dito sa kwarto. Makapal ba? Yan, okay na yan. Ang pangit ng panahon guys. Ngayon, kasi although may sinag ng araw, pero umaambon. Ito yung kadalasang cause ng sipon sipon ubo. Kasi mainit tapos biglang uulan, tapos uulan, biglang iinit. Ayan, yung suklay ko naiwan sa sasakyan. So, and then lalagay lang tayo ng lip balm para sa lips, para hindi mag-crack. Ayan, yung lips ko guys hindi nagka-crack kasi maintain yung paglagay ko ng moisturizer umaga tsaka gabi. So, di ba?
hindi pa siguro na vlog ni Madam Ten Gibbs. Nagpa-check up siya kahapon ng tainga niya. And then yung cause is over kalikot ng cotton buds. So yung ex na kami sa cotton buds ngayon, yung gagamitin na lang is tissue. Sa labas lang naman kasi yung basa ng galing pagligo, guys. Yun lang naman yung ginagamitan ko ng cotton buds, pero ex na talaga yung cotton buds ngayon. Ako lang ba yung nakakaramdam na parang tawag nito, makati yung tenga kapag every time tapos ng ligo kasi parang may tubig. So yun lang naman yung kailangan matanggal para maging okay na. And the feeling na nalinisan mo yung tenga mo kasi naging routine na nalilinisan mo siya araw-araw. So tissue na lang. Okay, finish. And then the hair. Mamaya ako magsuklay, guys, kasi basa pa yung hair ko. Maubos na naman, kakalaglag yung buhok ko kasi basa pa sinusuklay na. Yan. So, gaganyanin lang para hindi siya magkulot mamaya. Nakatry ako before, guys. Grabe yung lagas ng buhok ko. Nagpalit ako ng shampoo. As in, marami talaga sa suklay. Nagpa-check up nga ako noon, nag-overall check up ako. Tapos nagka-anxiety ako. Ayan o, marami pa rin. Pero, medyo konti na lang to than before. Sa stress. Alam nyo yung, wala talagang trabaho na hindi nakaka-stress, guys. Ka-stress talaga lahat. Kahit maging boss tayo, kahit maging staff tayo, kahit nag-aaral tayo, kahit bata tayo, may stress tayo, no? Walang nakakatakas sa stress. So, ang ano mo na lang is kung paano mo i-handle yung stress mo. Stress level mo. Yun na lang ang ipanglaban mo. Pero may mga times na yung stress ay hindi mo kaya. Yung sa akin kasi natulog ko talaga. Kapag may iniisip ako marami. Natutulog ako tapos pagkagising ko, ayun, may fix na. May fix na akong kasagutan ng mga overthinking ko. So, kailangan ko lang siyang ipahinga. Ayan. Okay. Let's go! Ayan, guys. Puno na naman. Puno na naman yung sasakyan natin, guys. Kasi dumating yung stocks ng Ribisco. Dito na ako kumuha sa 11-11 na panel. Tapos dadalhin ko doon sa kabila. Ayan, kwento ko sa inyo, guys, yung nangyari. Kasi yung may customer akong nakabili, guys, ng expired item, soft drinks, bale 5 araw siya na expire 5 araw na siyang expired at hindi siya nakuha sa stante. Yung is soft drinks na 1.5. Tapos sa akin siya nakabili, guys, and then mga 2 oras siguro bumalik siya, parang 1 baso yung nabawas sa drinks na binili niya. And then, sabi ko, palitan ng bago. Tapos, humingi ako ng pasensya. And then, sabi niya, refund ko na lang daw. Hindi naman siya galit. Wala namang madaming salita. Nirefundan ko siya and then umalis siya. And then, kahapon, bumalik daw yung tao, yung lalaki, bumalik siya. And then, kumuha siya ulit ng C2, guys. Tinignan niya yung expiration. Sabi niya, expire daw ulit yung C2. 2025 daw. Ayun, ede chinek na ng ni Nanay Daisuke, chinek niya na sa freezer or sa ref. Yung 2025 pala manufacturing date. Tsaka yung expiration date niya March 2026 pa naman. Kaya sinabihan niya yung tao na hindi naman yan expire, sir. Manufacturing date naman yung nakita ninyo. Tapos binalik daw yung paano yung Royal, 'di ba? Nakabili ako ng Royal na expire, ganun ba? Syempre, tapos naman 'yon, pass is pass, nagsettle naman, wala namang problema, hindi naman kami nag-away noon.
wala naman kaming sagutan nun, eh bakit ibabalik pa ngayon? Siguro kung nakabili siya na expire nun, pinacheck ko naman sa fridge, nakita niya din naman na sinabihan ko yung staff ko, narinig niya na i-pull out lahat, baka may expire pa na tago. Kasi hindi naman maiiwasan guys, hindi naman kasi perfect, lalo na't marami yung nakastock sa ref natin. Kasi yung 1.5 ko para nasa 24 items yung kasya doon sa space ng ref. Syempre kapag yung na mga nasa likod, pag yung mga bago yung lalagay ng new stocks, hindi na hindi na tinitingnan yung mga nasa likod, dagdag na lang ng dagdag, kahit na paulit-ulit natin sinasabi na first in, first out. Ayun, so hindi maiwasan, kaya yun yung nangyari. Humingi ako ng pasensya, so okay na dapat yun. Bakit pa ibalik-balik? Ayan. So wala namang problema guys, kung balik-balikin niya yun, pero kasi ang problema parang nag-ano siya ng away, inaaway niya yung staff ko. Pinakinggan nga namin sa CCTV kung ano yung nangyari. Talagang kung sa Bisaya pa guys, baga pamikil siya, or yung tawag nito parang ginainis niya ba, parang hindi niya matanggap na kasi inuna niya nang sinabi na expire itong sito. Siguro na hurt yung pride niya pagkita niya na hindi pala expire. Ayaw niyang tanggapin yung pagkakamali niya, dinadaan niya sa galit sa staff. Ayun nga. So, ayun, pabalik-balik daw yung usapan. Binabalik daw palagi doon sa Royal. Nilalabanan naman ng staff ko. Hindi na tayo mag-usap ng Royal, sir. Kasi yung sa Royal, settled na kayo noon. Nung isang araw pa man yun. Ngayon, yung nirereklamo mo, yung C2, hindi naman din siya expired. Ano pa yung problema mo? So, yun. Nagalit sa kanya yung lalaki. Pinagbantaan siya. Sabi niya, magkikita pa daw sila sa labas. Nagpakilala pa siya guys na police daw siya. So, ano naman ngayon kung police ka? Dapat nga to serve and protect kayo. Tapos kayo pa yung mang-threat sa staff namin. Kaya ayun, naman kasi nakita naman sa CCTV yung pangalan niya tsaka plate number niya. Pinahanap namin. Kasi hindi pwede yun guys na mang-threat ka ng tao. Paano pag hindi na yun mag-duty yung tao ko? Paano kung may mangyari dyan sa labas sa kanya na hindi yun siya yung dahilan? Di siya rin yung matuntun guys, kasi siya yung nag-threat sa tao ko. Kaya ayun, kanina bumalik sa tindahan, humingi naman ng pasensya, nagsettle naman sila. Kasi hindi talaga pwede guys, hindi pwedeng ganun. Kahit na sino pa yan, kahit pa mababa pa yan sa atin, wala tayong karapatan na mag-threat sa kapareho nating tao. Mahirap man yan o mayaman, wala tayong karapatan na mang-threat. So ayun, sabi ko sa kanya, okay ka na ba sa paghingi niya ng tawad? And siya, okay naman madam, parang naman daw, sincere. Kasi wala naman daw sarcasm sa paghingi ng tawad. Kesyo na lang daw siya, parang mainit lang daw talaga yung ulo niya pagdating niya dito na bumili siya. Kasi parang yung lalabas pera-pera guys, parang gusto sigurong magbigay kami dahil doon sa expire na Royal. Hindi lang natin alam. Kasi parang gustong sirain yung tindahan pinicturean yung tindahan, yung freezer, tsaka yung staff ko. Yun yung kinatatakutan ko guys, kasi pinicturean niya ng harap-harapan yung staff ko. Anong gagawin niya doon? Ipapatarpulin niya? Or ipapahanap niya, ipapahunting niya? Hindi pwede yun guys. Hindi pwede yung ganun. Matrauma yung tao ko niyan. Buti gani nag-duty pa din kahit na may threat sa kanya, kasi sabi niya, bakit man ako matakot madam? Wala man akong kasalanan sa kanya. Ginawa ko lang man yung trabaho ko. Ininsulto niya pa ako na lang daw ako, utusan lang ako dito. Parehas lang naman kami, utusan man din siya. Mataas lang yung ranggo niya. Mataas lang yung kumbaga level ng trabaho niya kasi professional siya, graduate siya, police siya. Ako dito, assistant lang ng tindahan, pero parehas lang naman kaming utusan, parehas lang kami nagtatrabaho. Wala akong kasalanan sa kanya, hindi ko kailangan magtago, hindi ko kailangan matakot sa kanya, sabi niya. So okay lang, at least hindi na hurt yung niya, pero ang sabi ko, ang safety din kasi, ang safetyness. So ang safety niya guys, yung iniisip ko, kasi nga baka harangan, kasi nga bumabiyahe pa siya back and forth, pauwi ng bahay, stay in kasi siya, so tumitira siya sa amin, so baka sundan-sundan ganon, hindi lang natin alam. Pero kasi kapag ka mga ganyan, kailangan
advance tayo mag-isip guys. Hindi pwede yung tatanggapin na natin yung salita ng tao. Kahit pa nagmamay-ari tayo ng tindahan, kahit pa nagtatrabaho. Kasi yung suggestion ko sa kanila at yung sabi ko sa kanila guys na hindi ako naniniwala sa customer is always right. Not unless I have proof kung paano nangyari yung senaryo. Ayan. Kung malaman natin na may kasalanan yung part namin, edi part kasalanan namin. Pero kung may kasalanan yung part ng kabila guys, hindi kailangan, hindi pwede yung tayo yung magsosurrender sa kanila. Kasi may proof naman tayo eh. Pero yung walang proof na mga ganyan, tapos may customer is always right. Siguro pag ganyan sa mall kasi siguro walang audio, walang ano. Hindi pwede sa akin yan guys. Nagapalaban talaga ako kay Madam 10 Gibbs guys kasi yung bunganga niya, grabe ka ganyan oh. Sabi ko sa kanya, ikaw na bahala sis, gi-forward ko sa kanya yung report ng staff ko. And then nag-usap kami kung paano ganyan. For the go din naman siya. Kasi hindi man talaga pwede yan guys. Uy, apakabakan tayo dahil tindera lang tayo, dahil assistant lang tayo. Hindi man yan pwede. Parehas lang tayo tao. Parehas lang tayo mabaho yung tae. Parehas lang tayo pangit magpupo. Kainis yung mga ganyang tao guys. Yung ginagamit yung trabaho nila para manakot ng kapwa-tao. Kaluod ni mo sir. Ayan, hindi ko naman nila lahat guys ha. Pero yun lang talaga yung taong yun. Ayoko na mag name drop kasi nga nagsettle naman sila ngayon. Sinishare ko lang kasi para lahat tayo maglabad ang ulo. Para lahat tayo magsakit ang ulo guys. Ay nako, ang init ng Jensen guys. Ayan, ako lang pupunta ako ng ano guys, KCC, yung malaking mall dito sa Jensen kasi mag-grocery tayo. Samahan niyo ako. Mag-grocery ako guys kasi 'di ba sabi ko sa inyo kanina. Hindi ko na ulitin baka sirang plaka na ako niyan. Pupunta sasamahan ko yung purchaser natin na si Ate Baliling. Since dalawang tindahan, gusto ko talaga kasi makakuha ng mga bagong stocks. Kasi yung bagong stocks guys is bagong benta na naman yun. Bagong puhunan, bagong kita. Ayan, so lalaki yung kita natin per day kapag meron tayong nabibiling bago at papatok sa tindahan natin. Pag hindi naman papatok guys, wala tayong magawa. Ipautang natin yan kay Madam 10 Gibbs. Si Madam 10 Gibbs na ang bahala sa mga hindi nabebenta guys, pinapautang niya yan. Pero siguro yung iba ano lang natin, iba-bargain, ibalik kapital lang natin or ibalik puhunan lang natin para naman hindi magkautang yung tao. Baka ako pa yung dahilan na nakautang sila ng ganong items. Pero okay lang yan. Normal lang yan. Sino bang tao ngayon ang walang utang guys? Ikaw, wala ka bang utang? Sana all. Kasi ako nga, meron akong utang Meron akong utang ka Ate Sheena. Nag-utang ako sa kanya ng bag. Kasi nagandahan ako dun sa House of Little Bunny na brand. Ang cute kaya ng designs nila. Nagkuha ako sa kanya ng isa. Timing promo yung pagkuha ko. So, medyo mura. Okay na. Meron din akong utang kay Madam 10 Gibbs guys. Nagkuha ako ng gold. Sabi ko sa kanya, ibawas niya lang sa sweldo ko. Pero yung iPhone 17 guys, wala yung bayad syempre. Bali, kinuha niya yung 16 Pro Max ko na cellphone guys. Sa kanya din naman galing yun. Since the iPhone 14 starts, meron na talaga akong iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max, and then palagi niya akong ina-upgrade yearly kasi nga nagda-downgrade yung battery life or nagbababa yung battery life ng cellphone. So dapat 1 year lang na papalitan talaga para mapresyohan niya pa. Alam nyo naman yun. Napakatigas na negosyante nun. Walang item na hindi mapagkikitaan. Ayan. So, every year guys, laging bago yung cellphone naming dalawa. Kasi nakikita niya din naman, gamit na gamit din yung cellphone sa negosyo. Sa negosyo namin. Siyempre, sip-sip tayo. Kapag may bago, sabihin, i-share mo na kaagad. Sis,
Baka naman. So ayun. Pero hindi talaga yan siya magindi kasi guys, basta hindi mo lang pinababayaan yung ano. Pero ako lang kasi guys, yung kapatid niya, sa amin kasi magkakapatid, ako lang talaga yung tumagal sa kanya. Since pagod ako guys, since high school. And then college, and then nag-graduate, and then wala na. Hanggang ngayon, sa kanya pa din ako. Alam nyo kung bakit niya ina-upgrade yung cellphone ko? Kasi nagpa-picture siya sa akin. Minsan hindi niya kalimutan niya yung cellphone niya, tapos yung cellphone ko pangit ang camera, edi pangit din yung picture niya. So ayan, bagong cellphone, di bagong camera, di maganda yung picture niya. Pa-angle pa na dapat payat daw siya tignan. Nga pala guys, di ba pinahanap namin yung tao, tapos lumabas pala na hindi siya pulis. Wala daw pulis dito na ganon yung trabaho. Ay, siguro hindi siya taga Jansan. Pulis siya pero hindi siya taga Jansan. Pero kung ganon lang siya kabilis na kabalik kanina, siguro dito lang din siya sa Jansan nag-e-stay ngayon, no? Or baka nagpanggap lang yun na pulis kasi hindi naman siya naka-uniform kahapon. Nakasasakyan lang. Kasi hindi natin alam, kasi tinanong ko yung kakilala namin, tinanong ni Madam Ten Gibbs yung kakilala namin na police. Wala daw yung ganong apelyido dito sa Jansan na police na dito naka-assign. So possible police siya pero hindi dito yung pero okay na guys, nasettle na din naman, humingi na siya ng pasensya. Nalaman nga pala namin guys yung pangalan niya, even though hindi naman nagtanungan sa tindahan, dahil sa suot niya na jersey. May apelyido kasi sa likod ng jersey niya. Ang alikabok naman dito. Uy! Nandito na tayo sa KCC. Ayan, so nag-charge lang ako sandali guys. Dito ako sa rooftop kasi naka-parking. Kasi mahirap yung, parang wala namang parking sa baba. So, meron parking sa baba doon sa grocery. Pero hindi ko pa kasi na-try doon. Dito ako palagi sa rooftop. Nakasakay, sorry. Nagpa-park. Kasi hindi ko pa na-try sa baba. Natatakot ako mag-try. And so, dito lang tayo. And then, kita-kits sa grocery guys. Bye! Ito guys, so naka-promo siya. Buy 2, save 2. Problema lang, hindi ko masascan yung, may-scan yung barcode niya. Pero pwede naman i-search yung last 4 digits. So, okay. Kailan ba expiration ito? 2026 ng June. Ha? Sana. Kana creators okay. Okay. Pero okay naman na siya naman sa listahan. Racers ayaw ni kay nana ni. Dagan pa 20 plus pa dito. Kana bago man. Kani. Isa-isa. Okay na. Kana ni. Then mga chocolate. Ayan, malakas na to mga chocolate guys kasi yung mga estudyante nagi-gift sa mga teacher nila. May bagong KitKat pineapple flavor. Ang weird. Chocolate tapos pineapple. Oh wait, pineapple na ba ni? Wala lain. Gani. Walay dark. Wala po dark. Pizza, okay. Pizza, okay na. Pieces, okay. Okay na. Okay na.
Wala mini. Burger. Mini burgers. Ayaw, pangit. Kare. Are, oh, nice. Haribo bears. Sige, okay na. Ari, uri, nakasale, oh. Yan, may gapong lagot. Kaning cola. Kanang cola, kuha po. Cola. Araw, kuha ko na natin ng kana. Pila na yun. Tulo-tulo lang. Eto, parang tatlo na lang doon. Are, oh. Matcha flavor na white rabbit. Wow, bago. Are. Kana, pagkuha na. Eto, bago to guys. So, ang kuha ako nito. White rabbit na matcha flavor. Are, di na kani. Fruit gummy. Na, pili lang. Isa lang ka box para bago. White rabbit na creamy candy. Pero anong flavor? Mango. Tapos chocolate, tapos banana. Are, Ito yung galing Malaysia. Mystery Cube. Mystery Cube. Ayan na. Are, kaya ko na ipila dito. Sige. Are, di ani, worm. Ayun na, dagko na ni. Okay na. na. 50. Nana kayo nabutan dito? Glowworms. Ito bago din guys, bago sa tindahan. Kuha ako ng tatlo. Ha? Tatlo. Ayan. Baka matabunan na yung bag ko ngayon. Ayan. And then, Nutella. Ito, Nutella na maliit. Tatlo. Smuckers. Ano pa nga yung palaman na hinahanap? Yung mga jam. Fruit jams, guys. Malakas sa akin. Yan. Isa na lang. Saan kayo yung iba nun? Doritos. Cheetos. Expiration niya, guys. February pa. Pero ang problema ko nito guys, kung hindi siya mabenta at hindi ma-monitor. Ayun, may malaki. Ito lang siguro.
Ito guys, bago din guys. So, veg tree na pang adult. I mean, hindi siguro siya bago ngayon. Pero, ngayon ko lang siya nakita na meron palang 33 grams na veg tree adult. Mahal kasi, medyo pricey kasi yung Bear Brand Adult Plus. So, kumuha ako ng kapalit niya. Kasi malakas yung mga gatas na sa harap tayo ng ospital. Ito, ano to? Adult diaper na singles. Oh no, ngayon ko lang napansin. Mayroon na parang small na by 10. Ang cute. Kuha tayo ng 6. Ito guys, malakas sa tindahan. Kukuha na lang ako kasi paubos na yung andon. Sa Shopee kasi talaga ako kumukuha ng ganito guys. Kasi parang 75 pesos lang. Dito 85 pesos. Tapos maramihan naman ako kumukuha. Kaya mas pinipili ko doon. Pero ngayon kasi hindi pa naman dumating. Parang 7 days pa kukuha na muna ako. Ayan guys, yung ganitong biscuit
dapat chinecheck ng maayos. Kasi once na nakabili ka nung pudpud na or yung mga nag-crack na sa loob, hindi na yan bibilhin. Siguro bihira lang guys, pero mostly talaga kapag ka nakakakuha yung purchaser natin ng mga bali-bali na biskwit, hindi talaga nabebenta. So sayang din yun guys, hindi na natin yun masasauli kasi nga wala siyang panel, diba? Dito natin siya binibili sa groceryhan ng mall. So ayan, marami-rami din yung kinuha natin na biscuits, no, na mga bilog kasi malakas yan pambaon ng mga bata. Kaya ayan, mas doble yung check ko. Kaya buti na lang may space at nalagay ko yung cellphone ko guys para makakuha ako ng maayos. Yung dito naman sa Oreo guys, meron naman talaga akong panel yan. Ang problema nga lang, minsanan lang sila dumadaan at hindi naaabot yung time na nauubusan ako. Hindi sila dumadaan or hindi sila nakakadaan paminsan. Kaya mostly dito na lang ako kumukuha sa mall. Kaso nga lang, dapat hindi siya maaabutan ng expiration. So ayan, parang nakuha ko naman din lahat. Nakuha namin lahat. Naka 11 cards lang kami. Pero ang mamahal kasi nung mga laman. Kaya tingnan natin. $118. Gutom na may. Antay na lang namin yung ano guys, resibo. Tapos yung truck na kukuha nito kasi hindi to kasya sa top down. Hindi kasya sa Lamborghini. So antayin natin yung truck na magkuha. And then ako, doon ako nakaparking diba sa taas. So watid lang natin si Ate Bal sa exit. Sakit ng ngipin ko. Okay na? Dire na. Ikaw ba na? Pati ng ilong ko na naman. Ganda ng mixer guys. Hindi na nag... Ayan guys. Dito na ako sa rooftop. Kain muna ako kasi hindi na talaga kaya guys. Hindi na kaya ng tiyan ko. Sumisigaw na yung tiyan ko. Tsaka yung ngipin ko sumabay pa sumasakit, di ko alam bakit. Wala namang sira or baka nasa loob. Twice na ito nangyari nung isang araw, tapos nainuman ko siya ng ibuprofen, nawala, tapos ngayon bumalik. Nakagat ko kasi ng matigas kanina. Ayan, so nag-shawarma rice lang ako guys. Buti na lang nakabili ako ng juice. Wala na. Meron naman akong tubig. Pero parang nakaka-fresh kasi yung lemon. Ako lang ba dito mahilig sa lemon?
pipino. Masakit ikagat ng ngipin, guys. So pagkatapos ko dito, guys, kukunin natin si mama dun sa tindahan na isa. Time check, guys, alas 6 ng gabi. So dumating ako dito alauna. Parang mga 1:30. Ngayon alas 6 na 6:17 ng gabi. Meron pa rin dumadating. Oo. Bawal kasi magdala ng tubig sa baba sa grocery. Pero pwede naman bumili. Tamad lang talaga ako. Ayan, pagod na naman tayo, guys. May rason na naman tayo na matulog ng maaga. Kasi napapansin ko, guys, kapag hindi ako pagod sa isang araw, mahirap ako makatulog sa gabi. So, ngayon, sulit naman yung buong araw. Nakapag-gym ako. Ito, nakatrabaho ako. Nagtrabaho ako kanina sa tindahan, guys. Alas 9 hanggang, alas 9 hanggang alas 12. Nag-lunch lang ako and then pumunta na ako dito sa KCC. So, let's go. Parang kailangan ko magpahilot, guys. Parang sumasama yung pakiramdam ko ba? Siguro sa sakit din ang ngipin ko. Pero hindi pa naman siya masyadong masakit talaga. Kaso lang, parang nag-ano yung ilong ko, guys. Mag-inom na lang ako ng gamot. Meron akong baon dito para sa allergy. Sa alikabok kanina doon sa display. Kahit sirado, guys, no? Kahit na hindi naman saan nanggagaling yung alikabok. Hindi naman siya open place, pero bakit alikabok? Ayan, may gamot ako, Bilasten yung pangalan, para sa allergy, antihistamine. Makakatulog talaga ako ng maayos nito. So, see you guys in the house na hindi na ako muna magbablog. Susunduin ko lang si mama dito kasi malapit lang yung tindahan na isa dito sa mall. And then, diretso na kami uwi sa bahay. Bye!